Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Late ka na naman, pagkabuisit na nga ni Shin nang makita si Xiaotang at 2 oras na nga raw itong late sa trabaho. Di pa nga rito natapos ang pagkabuisit nito nang makita na isinama ni Xiaotang ang mga sabang panlabas sa loob ng ref, na dinedma nga lang ng dalaga, sabay isinalaksak ng walang pakialam ang mga grocery sa display racks at customer na raw bahala na mag-adjust, wala naman daw pinagkaiba kahit ayusin nila at i-organize. Napasas may recept na nga lang ang binata at sinabing palibhasa mayaman daw itong si Xiaotang at siguradong wala pang karanasan sa pagtatrabaho. Agad kinontra naman ito ng dalaga at sinabing madalas niyang nakakasama sa trabaho ang erpat niya dati, sabay ibinida na siya pangaraw dati ang tagahukay nila at nagtatapo ng sandamakmak na sako sa nasabing hukay. Tanggalin mo na siya boss, ika na nga lang ni Shin at nagsumbong kay Sakamoto, panggulo nga lang daw ang dalaga at wala namang naitutulong sa kanila. Nagulat na nga lang ang dalawa nang magsalita si Sakamoto, dahil madalas hindi naman ito nagsasalita, at dito sinabi na dapat nagso-sorry daw itong si Xiaotang kapag late, habang hinay-hinay din daw sa mga binibitawang salita itong si Shin. O siya, maglinis na nga raw itong si Shin sa labas habang magluto naman na raw ng siopaw itong si Xiaotang. Di na nga makapaniwala ang dalawa lalo na itong si Shin, dahil sa tanan daw ng oras na nakilala niya itong lodi niya, ay ngayon lang niya ito nakitang ganito kadaldal. Walang ano-ano'y nagulantang na nga lang ang dalawa nang makita ang pagpasok sa tindahan ng isa pang Sakamoto, na rekta umupo sa may cash register. Akalain mo yun may mga doppelganger pa pala sa panahon ngayon, ika na nga ng naunang Sakamoto sabay labas ng patalim at inataki ang nakaupong Sakamoto. Agad na iwasan naman ito ng nakaupong Sakamoto at dito nagkaliwaan ang dalawa gamit ang kanilang mga sandata. Long time no see Negumo, ika na nga ng ating bida, habang bumalik naman sa tunay nitong itsura ang isang Sakamoto at pinuri ang ating bida na wala peren daw kupas. Di naman makapaniwala si Shin sa mga nangyayari lalo na rito kay Negumo, at di nga raw niya magawang mabasa ang iniisip. Dito na nga sila tinawanan ng lalaki na lubos kinapikan ng dalawa, kaya ayon nakatikim ng pektos mula sa dalawa at sino raw ba itong lalaki na ito, tanong na nga nila kay Sakamoto. Ayon naman sa lalaki ay kaibigan daw siya ni Sakamoto, isang simpleng tindero na 18 taong gulang pa lamang. Dito na nga nagsalita si Sakamoto na isa rin daw itong hitman na kasabayan niya dati, na 27 anyos na. Abat kinabuisit na naman nga ito ng dalawa at napakasinungaling daw ng lalaki, at pinagmukha na naman daw silang utu-uto, kaya matapos pagtatadyakan ay itinali na ng dalawa. Kwento na nga ni Negumo na meron daw kasing bali-balita na may bounty sa ulo itong si Sakamoto, kung saan tumataginting na 1 bilyong yen. Di naman naniniwala ang dalawa lalo't napakasinungaling daw ng lalaki, ngunit mariing iginiit ni Negumo na siyang opisyal na desisyon daw ng JA. Bukas pa nga raw ito papast online ngunit sa ganitong bounty ay marahil marami na ang nakatiktik dito, lalo na at isang retiradong maalamat na hitman daw ang pinag-uusapan dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na ngang may nag-deliver ng pizza sa kanilang tindahan, na lubos kinatuwa ni Xiaotang habang ikinagulat naman ni Shin at narinig ang iniisip ng lalaki na siyang target si Sakamoto. Pang-ising-isi na nga ito at nagpakilalang si Pizza Nakajima, sabay tinutukan si Negumo ng pizza slicer. Abat dead mga lang dito sila Sakamoto na binanata na ang dala nitong pizza, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na nga lang itong napunta sa mga braso ni Negumo, na lubos kinagulat ni Shin. Agad pinatigil naman ito ni Sakamoto at baka mapatay nito ang kalaban, na siyang reklamo na nga ni Negumo at paano raw nito matatalo ang mga hitman kung ganito na siyang ayaw pumatay, paano pa nga raw kung sila na ang kaharap niya, pabiro na nga nitong sinabi. Huwag daw silang mag-alala dahil hindi sila makikisawsaw sa pagkakataong ito. Bago umalis si Negumo ay humabol naman ang tanong si Sakamoto, at sino raw ba makikinabang kapag namatay siya? Di niya raw alam ika naman ng lalaki, tsaka retirado na raw kasi itong si Sakamoto ay nakisawsaw pa sa sigalot kamakailan ni Boy Bunot, ayan tuloy hamatak daw ito ng atensyon. Lubos ikinabahala na nga ito nila Xiaotang habang rekta naman na umalis ang lalaki dala-dala si Pizza Boy. Samantala, pinakita namang pinapanood ng ilang kalalakihan ang mga pangyayari, gamit ang naiwang pizza box ni Boy Pizza. Dito na nga pinagtatalunan ng mga ito sa kung paanong naging 1 bilyon ang bounty ng tabachoy daw nating bida. Ayon naman sa nakasentrong lalaki ay huwag daw nilang minamaliit ang retiradong hitman, dahil dati raw itong miyembro ng grupo, na kung tawagin ay The Order. Sus haka-haka lang ang grupong yon, ribat naman nga ng isa sa mga ito,
At saka ano raw magagawa ng isang retiradong hitman na palong-palo sa kolesterol. Dito na nga nagulat ang lahat ng kausapin sila ni Sakamoto sa surveillance camera. At kung di raw siya titigilan ng mga ito, ay ipapakita niya rito ang impyernong hanap nila, sabay piu-piu sa camera. Lubos ikinabahala na nga ni Shin ang sitwasyon, habang ito namang si Sakamoto ay mas pinuproblema ang nakalimutang outing nila ng pamilya niya sa isang amusement park bukas. Happy-happy na nga ang mag-ina ni Sakamoto habang stress naman ang nadama ng ating mga bida, lalo na itong si Sakamoto at todo nagtatalbugan ang mga taba sa mga rides na sinasakyan nito. Wiling-wili na nga ang anak ni Sakamoto at todo excited na makita ang mascot ng nasabing park, na tinawag nitong si Sugar Bunny, habang ang bida naman natin ay di maitago ang pagkabahala, lalo na sa nalamang balita mula kay Negumo ukol sa mga hitman na target siya. Dito na nga kinausap ni Shin si Xiao Tang, tungkol sa mission nila sa araw na ito, kung saan protektahan ng mga Sakamoto ng main joy ng mga ito ang family day nila. Paano raw nila yun gagawin sa pagkadami-daming tao sa park, reklamo na nga ni Xiao Tang. Ayon naman kay Shin ay kaya niyang basahin ang isip ng mga tao within 30-meter radius kaya walang dapat ipag-alala si Xiao Tang, hanggang sa walang ano-ano'y siyang tunay nga ay may natimbrihan na si Shin, na agad na nga nitong sinabi kay Sakamoto. Pansamantala nang dinistract ni Xiao Tang ang mag-ina ni Sakamoto, habang basic namang tinapos ng ating bida ang kalaban gamit lamang ang isang ballpen, nang hindi man lang tinitignan, na siyang rekta despotya nila Shin sa kung saan ang hindi makita ng mag-ina ni Sakamoto. Samantala, isang panibagong hitman naman ang nanunood sa kanila mula sa kung saan, na ipinabatid ang pagkadismaya kay Sakamoto at di raw mukhang maalamat. Mas nabahala pa nga ito kay Shin dahil sa abilidad nito na makabasa ng isip, kaya dito naisip ang huwag mag-isip ng makalapit sa kanila. Kalaunan ay pinakita na nga lang na dinaanan lamang nito si Shin, at sa kasamaang palad ay nakalusot at nakasabay nila sa isang roller coaster malapit sa mga Sakamoto. Bagamat di ito napansin ni Shin ay iba naman ang kaso rito kay Xiao Tang, na agad pinagdudahan ng nasabing lalaki nang makita ito, at naiiba raw sa lahat at di mukhang normal. Tila napansin naman ito ng kalaban kaya napaisip kung nabisto raw ba ng dalawa ang pagkakakilanlan niya. Dahil dito ay narinig na nga ito ni Shin na siyang agad binalaan si Sakamoto sa nakasabay nilang hitman. Wala nang sinayang na oras ang kalaban at agad piu-piu sa ating bida, buti na lamang at bulletproof ang salamin ni Sakamoto at nasangga ang bala. Respo naman agad si Shin sa lodi niya at tumalon mula sa kinauupuan nito, na siya nang hinablat ang kalaban papalayo sa mga Sakamoto. Dito na nga nagharap ang dalawa sa reles ng roller coaster, kung saan muntik-muntika na silang mabunggo ng rides. Sinamantala naman ito ng kalaban at binanata ng mga punyal si Shin habang nasa ere, at dito nataman ng isa sa mga punyal, na siya nang nagpabagsak sa binata, dahil sa taglay na lason ng nasabing punyal. Sa kabila nito ay pilit lumaban parent si Shin, lalo na nang marinig ang pang-iinsulto ng kalaban kay Mr. Sakamoto, na sadya raw mahina at takot mamatay. Kinontra naman ito ni Shin at ibahin nga raw nito ang lodi niya, na inilalaan ang buhay para protektahan ang pamilya nito, na siyang di raw maiintindihan ng isang kinulang sa arugang adik sa pergang hayop na katulad niya. Di wow dami mong sinasabi mamamatay ka na rin naman, ribat na nga ng kalaban, hanggang sa matigilan na nga ang dalawa nang muling dumaan ang isang roller coaster, na sa pagkakataong ito, ay sinamantala na rin ni Shin para malapitan ang kalaban at makipagsabayan. Kalaunan ay nahulog na nga ang dalawa sa isang malaking tent na kung saan kasalukuyang may show si Sugar Bunny. Dito na nga isinuot ni Shin ang mascot ni Sugar Bunny at sinabing malinaw na raw ang lahat sa kanya ngayon. Pinagtaka naman ito ng kalaban at ano raw ang pinagsasasabi nito, hanggang sa banatan na nga siya nito ng isang pangmalakasang suntok. Na-excite naman ang mga nanunood at inakalang parte pera nito ng show, habang nagtataka naman ang kalaban at panom nakalusot daw ang atake ni Shin. Dito na nga nagsabayan ang dalawa ngunit wala man lang napapatamang atake ang kalaban, sabay pakita sa ating bida na nasa audience at seryosong nanunood sa kanila. Ayun nga at kaya pala natatalo na ni Shin ang kalaban ay may pa-instruction si Sakamoto sa kung ano ang mga magiging galaw niya, sa pamamagitan ng isip nito. Suntok dito, iwas doon, na siya nang ang lubos pinagtataka ng kalaban at panong tila nag-iba ang galawan ni Shin, at bukod pa rito ay nababasa lahat ng kanyang galaw. Sa gulat nito ay nakita pa nga niyang nakapikit lamang si Shin, na siya nang ang pinabaunan siya ng pangmalakasang sipa sa pagtulog niya.
Yehe na nga ang lahat at nanalo na raw si Sugar Bunny habang thumbs up naman ang naging sagutan nila Shin at Sakamoto. Pa-thumbs up na rin lods ng like at subscribe baka naman, hihi, salamat.